Puno ang kasaysayan ng mga kakaibang pagkakataon at mga sandali ng tsamba. Minsan mga kwento lang ito na kakaiba, pero ang iba naman ay mga sandali ng swerte na nagbabago ng mundo. Ilang 10. Ang digmaan ng mga Rosas ay isang komplikadong panahon kung saan bawat labanan ay maaring magbago ng takbo ng buong digmaan. Ang labanan sa Bormers Cross ay isa sa mga mahalagang labanan ng digmaan at nagresulta sa pagproklama kay Edward ng March bilang hari ng Inglaterra. Ngunit maaring hindi niya nakuha ang tagumpay na yon kung hindi dahil sa isang nagkataong pangyayaring astronomical. Wala pang 2 buwan bago ang labanan sa Bormers Cross, si Richard, Duke ng York ay napatay sa labanan kasama ang kanyang pangalawang anak na si Edmund. Nagsimula ang digmaan sa malaking bahagi bilang isang agawan ng kapangyarihan sa pagitan ni Duke ng York at ni Haring Henry ang ika-6. Nagkaroon ng mga problema sa kalusugan ng pag-iisip ang hari. Kapag masyado siyang may sakit para mamuno, kailangan pumalit si Duke ng York. Nang gumaling muli siya, kinailangan ng hari na bawiin ang kontrol mula kay Duke ng York, isang bagay na hindi naging madali. Kahit wala na si Richard, nagpatuloy pa rin ang digmaan at ang kanyang panganay na anak na si Edward ang nagpatuloy ng kanyang pag-aangkin sa trono. Nung unang bahagi ng Pebrero ng 1461, nagtipon siya ng mga sundalo para sa isang labanan sa Herefordshire, hindi kalayuan sa hangganan ng Wales. Hindi mismo ang hari ang kaharap ni Edward, kundi ang mga pinakamalalapit nitong kakampi. Kasama rito si Owen Tudor, ang anak-anakan ng hari, at si Jasper Tudor, ang kalahating kapatid ng hari. Pinagtatalunan pa rin ng mga eskolar ang eksaktong bilang ng bawat panig. Ayon sa mga tala, bawat panig ay may 2 hanggang 3,000 tao, ngunit sinasabi rin na 4,000 ang nasawi sa labanan, na nagpapahiwatig na mas malaki pa ang bilang ng mga hukbo. Ang araw bago ang labanan ay ang kapistahan ng pagdadalisay ng mahal na Birheng Maria, na isang medyo mahalagang okasyon sa kalendaryon panrelihiyon. Noong araw na yon, nakita ng mga sundalo ni Edward ang 3 araw sa langit. Lahat ng mga ito ay mukhang magkakahiwalay at natatangi sa isa't isa. Sa una, inisip nila itong masamang palatandaan at nagsimulang matakot ang ilan na baka hindi pabor sa kanila ang labanan. Ngunit nakita ito ni Edward bilang isang pangako. Sinabi niya na ang 3 araw ay kumakatawan sa banal na santatlo at ito raw ay isang biyaya para sa labanan. Ang kakaibang tanawin ay nagtaas ng moral at nagwagi ang hukbo ni Edward. Ngayon, alam natin na ang 3 araw ay isang penomenong tinatawag na sundogs o parhelia. Ito ay sanhin ng mga kristal ng yelo at mga ulap sa mataas na altitude nagpapalihis ng liwanag ng araw. Hindi maaring isisi ng buo ang tagumpay ni Edward sa pagtaas ng moral na dulot ng nagkataong parhelia. Malamang na mas maganda ang hukbo niya kaysa sa kalaban. Walang mga detalye ng mga estratehiya sa labanan ang nakaligtas sa paglipas ng mga siglo, kaya talagang imposibleng masabi ng tiyak kung ano ang naging dahilan ng tagumpay. Bilang siyam. Sa ikalawang kalahati ng ika-20 siglo, nakapagtala ang China ng ilang mahahalagang pag-unlad pagdating sa agam at teknolohiya. Sa isang kakaibang pagkakataon, 3 sa mga lalaking nangguna sa mga pag-unlad na yon ay may parehong pangalan. Ang 3 tiyan ay tumutukoy sa 3 na daking ipinanganak noong unang bahagi ng ika-20 siglo na nagpasulong ng inobasyon sa agam. Lahat sila ay may apelyidong Chan, ngunit hindi sila malapit na magkamag-anak. Ang apelyidong Chan ay hindi naman sobrang bihira sa China, pero hindi rin ito masyadong karaniwan. Noong panahon ng 5 dinastiya at 10 kaharian, ang mga Chen ay isang pamilyang namumuno sa kaharian ng Wuyi. Nang bumagsak ang Wuyi sa muling pagkakaisa ng China, nangako ang pinunong Chan na gagawin niya ang tama para sa China. Ang mensaheng iyon ay nanatili sa kasabihan ng pamilya mula noon, at maraming miyembro ng pamilyang Chan ang inialay ang kanilang sarili para sa ikabubuti ng bansa kaysa sa sarili nila. Sa kalagitnaan ng ika-20 siglo, ang kailangan ng bansa ay mga siyentipiko. Si Chan Xuan Xuesen ay ipinanganak noong 1911. Ang taon na bumagsak ang huling dinastiya ng China at naging republika ang bansa. Bilang isang binata, nagkaroon ng interes si Xu Shusen sa agham at matematika at nagpunta sa US upang tapusin ang kanyang pag-aaral. Noong 1939, nagtamo siya ng doctorate sa aeronautics at matematika mula sa California Institute of Technology. Sinimulan niya ang kanyang karera sa pagtuturo sa Caltech at tumumpa sa pagsisikap ng US sa digmaan sa pamamagitan ng pagdidisenyo ng mga rocket. Ngunit nang dumating ang Red Scare sa US noong dekada 50, natuklasan niyang hindi na siya ligtas doon. Kalaunan, bumalik si Shusen sa China, dala ang kanyang kaalaman tungkol sa mga rocket at missile. Nang sinimulan ng China ang kanilang space program, pinayuhan ni Shusen na dapat muna silang mag-focus sa mga missile. Hindi kailangang magamit muli ang mga ito tulad ng mga rocket at mas madali itong gawin. Makakatulong din ito sa mga siyentipikong Chino na magkaroon ng kaalaman at karanasan na kailangan para makagawa ng mas komplikadong sasakyan na darating pa.
Nakilala si Xue Sen bilang ama ng space program ng China na tumulong sa paghubog ng teknolohiya ng miso at kalawakan sa bansa. Nang siya ay pumanaw noong 2000, nagluksa ang marami naging estudyante niya sa loob ng mga dekada. 1 taon matapos siyang ipanganak, isinilang ang pangalawa sa 3 Cheng. Nag-aral din si Chen Wei Cheng sa Caltech kasabay ng kanyang malayong kamag-anak na si Xue Sen. Nakatuon siya sa mekanika at mekanikang inilap at pumalik sa China noong 1946. Nagtrabaho siya sa iba't ibang universidad upang tumulong sa pagtuturo sa susunod na henerasyon ng mga siyentipiko. Ngunit gumanap din siya ng mahalagang papel sa pagbuo ng sariling mga rocket ng China. Makikilala siya bilang ama ng mekanika. Ang huli sa 3 Chen ay si Chuan Sunche na ipinanganak noong 1913. Bilang isang binata, nag-aral siya ng pisikang nuclear at naging estudyante siya ng anak na babae at manugang ni Marie Curie. Bumalik siya sa Tsina noong 1948 at naging kilalang miyembro sa pagpaplano ng nuclear ng Tsina. No. 1956, tumulong siya sa pagbuo ng unang 12 taong plano sa agam ng China at gumawa ng mahahalagang pagsulong hindi lang sa pag-unawa ng China sa pisyong nuklear kundi pati na rin sa buong komunidad ng agam. Si Sun Cheng ay isang mahalagang tao sa pagsisikap ng China na lumikha ng mga sandatang nuklear at kinikilala siya ngayon bilang ama ng sandatang atomiko ng China. Sama-sama, tinulungan ng 3 lalaking ito ang China na maging isa sa pinakamakapangyarihan at pinakaabante sa agam sa mundo. Numero 8. Ang buhay ni Charles Lightoller ay puno ng swerte at mga nagkataon pangyayari na nagawa niyang maging inspirasyon ng mga karakter sa pelikula at mga pelikula tungkol sa dalawang magkaibang makasaysayang pangyayari. Si Lightoller ay isang mandaragat na nakaranas na ng maraming pakikipagsapalaran bago pa siya sumakay sa Titanic noong Abril ng 1912. Nagsimula siyang maglayag sa edad na 13 at nakaligtas na siya sa ilang aksidente sa dagat. Noong 1910, sumali siya sa White Star Line at makalipas ang 12 taon, ginawa siyang ikalawang opisyal ng Titanic. Noong gabi ng Abril 14, 1912, si Lightoller ay wala sa tungkulin nang bumangga ang barko sa isang iceberg. Nang maunawaan niya ang nangyayari, siya na mahala sa pagpuno at paglulunsad ng mga bangkang pansagip. Seryoso niyang sinunod ang utos ng kapitan na ilikas muna ang mga babae at bata at hindi niya pinayagan ang mga lalaking pasahero na sumakay sa mga bangkang pansagip. Isang lalaking pasahero lang ang pinayagang sumama sa isa sa mga bangka ni Lightoller noong gabing iyon. Walang mga tripulante na available para magpatakbo ng bangka, kaya nagboluntaryo ang pasahero dahil may karanasan siya sa yate. Bagamat nakatanggap ng batikos ang kanyang mga ginawa sa pagbabalik tanaw, walang duda na maraming buhay ang nailigtas ni Lightoller. Nang dumubog ang barko, sinusubukan ni Lightoller na ilunsad ang isang natitiklop na lifeboat. Nang mahulog siya sa tubig, hinigop siya pababa at napadikit sa rehas ng lagusan ng bentilasyon ng silid ng boiler. Ang malamig na tubig na tumama sa mainit-init pang mga boiler ay nagdulot ng pagsabog ng enerhiya na nagpaangat kay Lightoller pabalik sa ibabaw. Malapit siya sa isang baligtad na lifeboat at nagawa niyang makasampa rito. Si Lightoller ang pinakamataas na ranggong crew member na nakaligtas sa paglubog ng Titanic. Bagamat samba lang na hindi siya nagkaroon ng parehong kapalaran, gaya ng marami sa mga kasamahan niyang nagsilbi roon. Ilang taon lang ang lumipas, sumiklab ang unang digmaang pandaigdig. Nagpatuloy si Lightoller sa pagtatrabaho sa dagat. Sa simula bilang bahagi ng ambag ng White Star sa pagsuporta sa digmaan at pagkatapos ay bilang bahagi ng militar. Tumulong siya sa pamumuno ng mga torpedo boat at Lord U-boat sa labanan. Pagkatapos, halos eksaktong 6 na taon matapos lumubog ang Titanic, hinarap niya muli ang isang pamilyar na tagpo. Noong Abril 1, 1918, ang barkong sinasakyan ni Lightoller ay bumangga sa isang trawler. Nanatili itong lumulutang ng ibang oras at si Lightoller ay isa sa mga huling tao sa barko bago na ilikas ang karamihan ng tripulante sa ligtas na lugar. Ang huling malaking pangyayari sa kanyang buhay ay dumating makalipas ang maraming taon sa simula ng ikalawang digmaang pandaigdig. Nagretiro na siya mula sa White Star Line pero mahal pa rin niya ang dagat. Siya at ang kanyang asawa ay may-ari ng isang yate na inayos nila na tinawag nilang Sundowner. Noong Mayo 31, 1940, tinawagan si Lightoller ng Admiralty. Tinatanong kung maaari nilang kunin ang kontrol ng Sundowner para ipaglayag ito patawid ng English Channel. Isa ito sa napakaraming maliliit na bangka na maglalayag papuntang Dunkirk upang iligtas ang mga sundalo roon. Tumanggi si Lightoller na isuko ang yate, ngunit sinabi niyang siya na mismo ang maglalayag doon. Sa edad na 66, umalis siya kasama ang kanyang anak na si Roger, isang 18 taong gulang na Sea Scout, upang sagipin ang mga na-stranded na sundalo. Ang yate ay hindi pa kailanman nagdala ng higit sa 21 tao noon, ngunit nagtagumpay itong sagipin ang 130 lalaki mula sa mga dalampasigan ng Dunkirk. Ang mga ginawa ni Lightoller ay naging inspirasyon ng isang karakter sa pelikula ni Christopher Nolan na Dunkirk. Isang serye ng mga pagkakataon ang nagdala kay Lightoller sa tamang umaling lugar sa tamang panahon, ngunit nagawa niyang makaligtas sa lahat ng mga pambihirang karanasang ito nang hindi siya nasaktan ng malubha.
torpedo. Ang ilan sa mga pinakakakaibang pagkakataon ay nangyayari kapag may mga nakakakilabot na magkatulad na pangyayari sa kasaysayan na tila nagaganap sa parehong oras, ngunit sa magkaibang lugar. Noong ikatlong siglo, dalawang pinakamalalaking imperyo sa mundo noong panahong yan ang parehong dumaan sa isang kaguluhan na nag-iwan sa kanila ng wasak at nagbago magpakailanman. Sa kanlurang bahagi ng Eurasia, naroon ang Imperyong Romano. Matagal nang dumalala ang mga problema sa loob ng imperyo sa loob ng maraming henerasyon. Walang isang paraan kung paano sinusukat ang tagumpay ng isang emperador. Ang mga karibal na nagaangkin sa trono ay maaring mabilis na magdulot ng digmaang sibil sa buong imperyo kung hindi agad tinanggap ang isa kaysa sa isa pa. Ang imperyo ay nasa ilalim ng matinding banta mula sa mga tribong Gothic at Germanic sa hilaga at mula sa Imperyong Persiano ng Sassanid sa silangan. Ang sakit at mahihinang ani ay nagdulot ng kakulangan sa pagkain at pagbaba ng halagang buwis na maaaring makolekta. Pinawasan ang halaga ng mga barya upang mabayaran ang hukbo. Umubra ito sa maikling panahon pero nanganganib na mawalan ng kontrol. Ang opisyal na simula ng krisis ng ikatlong siglo ay nagsimula noong 235 nang si Emperador Severus Alexander ay napatay ng sarili niyang mga sundalo. Sa susunod na 50 taon, hindi bababa sa 20 iba't ibang emperador ang idineklara. Karamihan sa kanila ay walang tunay na kapangyarihan. Madalas silang mga komander ng hukbo na nakuha ang katapatan ng kanilang mga sundalo sa panahon ng labanan. Ngunit maaari rin niyang madaling mawala ang tiwala na iyon. Kung hindi tinanggal ang emperador ng isang karibal na nagaangkin, maaari niyang maranasan na siya mismo ay atakihin ng sarili niyang mga sundalo na hindi na naniniwala na siya ang tamang tao para sa posisyon. Habang tumatagal ang krisis, nahati ang imperyo sa tatlong magkakaibang bahagi. Sa hilaga at kanluran, kumiwalay ang Gaul, Espanya at Britanya mula sa Imperyong Gallic. Ang Levant at Ehipto ay naging Imperyong Palmyrene. Ang dalawang bagong imperyo ay hindi naman talaga nagre-rebelde laban sa tunay na imperyo, kundi sinusubukan ng nilang protektahan ang kanilang sarili mula sa mga pag-atake ng mga dayuhan, maging ito man ay mga tribong Germanic o mga Sassanid. Noong 270, si Emperador Aurelian ang namuno sa imperyo. Nagawang pag-isahin muli ni Aurelian at ibalik ang mga Imperyong Gallic at Palmyrene sa ilalim ng Roma at natigil niya ang karamihan sa mga labanan. Nagpatuloy pa ang crisis ng isa pang dekada matapos si Aurelian. Ngunit sa huli ay si Diocletian ang namuno. Nagpatupad ng mga reformang pampolitika at pang-ekonomiya na nagpabuhay sa Imperyong Romano sa loob ng maraming siglo. Sa kabilang dulo ng Eurasia, ang Tsina ay humaharap din sa katulad na problema. Ang dinastiyang Han ay isa sa pinakamatagal sa kasaysayan ng China, ngunit matagal na itong nakikipaglaban sa katiwalian. Hindi nagtatagal sa trono ang mga tunay na namumuno, ngunit ang mga eunuko ang may hawak ng karamihan sa kapangyarihan. Ang mataas na buwis at tagutom ay nagdulot ng pag-aaklas sa mga magsasaka. Mas tapat ang mga sundalo sa mga warlord kaysa emperador. Kalaunan, sinamantala ng mga warlord ang kapangyarihang ito. Opisyal na bumagsak ang dinastiyang Han noong 225 taon lang bago ang opisyal na simula ng krisis ng Roma. Nahati ang Tsina sa tatlong kaharian na patuloy na nagdigmaan laban sa isa't isa hanggang 280 nang muling isa ni Emperador Wu ng dinastiyang Jin ang Tsina. Ang pagsabay ng dalawang crisis na ito ay ganap na walang kaugnayan at nagkataon lamang. Ang mga timeline ay tumutulong sa atin na mapagnilayan kung paano maraming magkakahiwalay na pangyayari sa kasaysayan ay hindi talaga pinaghiwalay ng panahon, kundi ng geografiya lamang. Bilang 6. No. 1936. Isang mayamang maharlika ang lumipat sa isang malaking asyenda sa kanayunan ng Inglaterra. Sa pagkakaalam ng kanyang mga kapitbahay at bagong kaibigan, wala namang kakaiba o kahina-hinala tungkol sa kanya. Ngunit nawala ang malaki bago magsimula ang digmaan at agad napagtanto ng mga tao na may espiya pala sa kanilang paligid. Nagkataon, ang lalaking nakatira sa tapat ng kalsada ay isa ring espiya, ngunit nagtatrabaho naman sa kabilang panig. Si Robert Trike, isang baro na ipinanganak sa Latvia. Siya ay mahusay ang pinag-aralan at itinuturing na isang kagalang-galang at mayamang aristokrata. Nang una siyang dumating sa Inglaterra, dala niya ang isang kwento na madaling makuha ang simpatya ng marami sa kanyang mga kauri. Napilitan siyang lisanin ang kanyang tahanan noong Rebolusyong Oktubre at ang kanyang mga ari-arian ay kinumpiska ng mga Bolshevik. Si Trike ay tila may sapat pa ring pera upang gampanan ang papel ng isang mayamang aristokrata. Inupahan niya ang Luchington Manor, isang maranyang ari-arian sa Wiltshire sa gitna ng Inglaterra. Ang ari-arian ay nilagyan ng mamahaling mga kasangkapan at mga likhang sine. Dinala rin sa lugar ang mga katulong at 5 purong lahing kabayo. Marami sa mga kapitbahay ni Trike ay mayayaman din at mabilis siyang nagkaroon ng mga kaibigan sa lokal na aristokrasya. Tinanggap siya sa Beaufort Hunting and Hunting Society kung saan ang punong mangangaso ay ang Duke ng Beaufort. Ang Duke ay may posisyon din bilang mangang-abayo sa Buckingham Palace. Isa pang miyembro ng pangangaso ay si Stuart Menzies. Si Menzies ay nagmula sa isang mayamang pamilya at mag-aral sa Eton College. Siya ay naging kapitan sa 2nd Life Guards noong unang digmaang pandigdig at marangal
siyang pinangabas sa serbisyo matapos ang isang gas attack noong 1915. Hindi alam ni Menzies o ng iba pang miyembro ng Hunting Society, pero si Trike ay isang espiya. Ipinadala siya sa Inglaterra ng mga ahensya ng intelihensya ng Alemanya upang mangalap ng impormasyon tungkol sa mataas na lipunan ng mga Ingles. Ilang taon siyang nakinig sa mga usapan at nagpadala ng impormasyon sa Alemanya. Isa pang bahagi ng kanyang misyon ay ang subukang mag-recruit ng mga tao para sa parehong layunin. Sinubukan niyang itaguyod ang ideolohiyang puno ng put na kumakalat noon sa Alemanya, pero hindi naging kasing tagumpay ng inaasahan niya ang kanyang mga pagsisikap. Sa isang punto ng kanyang 3 taong pananatili sa Luchington Manor, napagtanto ni Trike kung bakit magiging problema si Menzies sa particular. Pagkatapos lisanin ang lifeguards, sumali si Menzies na nagtapos sa Eton sa MI6. Noong panahong iyon, hindi pa ganun kalaki ang impluensya ng MI6 na makikilala ito sa panahon ng digmaan. Isa lamang itong sangay ng gobyerno na hindi gaanong makapangyarihan. Nakakaranas ito ng pagdududa mula sa iba pang sangay ng militar, at kahit na nagkaroon ito ng ilang tagumpay noong unang digmaang pandaigdig, nanatili pa rin itong mahina. Si Menzies ay matagal ang nagtatrabaho at umaakyat sa ranggo sa institusyon mula nang sumali siya noong 1919 at mataas na ang kanyang posisyon nang matuklasan ni Trike kung sino talaga ang kanyang kapitbahay. Hindi lang bahagi si Menzies noong MI6, kundi kilala rin siya na mahusay sa pagtukoy ng mga ahenteng Aleman. Ang trabaho ni Menzies ay tila hindi talaga alam ng ahensyang paniktik ng Aleman nang ipadala nila si Trike bilang kanyang kapitbahay, na nagpapahiwatig na ang dalawang espiya na magkatabi ang tirahan ay nagkataon o aksidente lamang. No. 1939, halos kasabay ng pagkakatalaga kay Menzies bilang pinuno ng MI6. Nagpa siya ang ahensyang paniktik ng Aleman na mas mabuting alisin si Trike sa sitwasyon. Inalis siya sakaling mabunyag ang kanyang pagkakaakilanlan, at siya lamang napansin ng mga Briton na may kakaiba kay Trike nang siya ay biglang nawala, at ang kanyang mga gamit sa Luchington Manor ay kinumpiska. Ngunit nakatakas naman ang mismong tao. Numero 5. Ang buhay ni Richard ang ikatlo at ng kanyang malalapit na kapamilya ay puno ng mga nakakakilabot na pagkakatugma. Isa sa mga pinakanakakatakot ay isang pares na madidilim na pangyayari na eksaktong 1 taon ang pagitan. Noong ika-9 ng Abril, 1483, ang nakatatandang kapatid ni Richard, si Edward ang ika-4, ay pumanaw sa palasyo ng Westminster. Idineklara siyang hari sa ikalawang pagkakataon, 12 taon na ang nakalipas matapos ang mga taon ng labanan sa panahon ng digmaan ng mga Rosas. Ngunit ang 12 taon ng ikalawang paghahari ni Edward ay naging medyo mapayapa. Ang hari ay may 2 anak na lalaki at 1 anak na babae, at malamang na inasahan niyang madali niyang maipapasa ang korona sa kanyang panganay na anak na lalaki kapag siya ay pumanaw. Dumating ang pagpanaw na yon ng mas maaga kaysa inaasahan ng kahit sino. 40 taong gulang lamang siya nang bigla siyang magkasakit. Ang eksaktong dahilan ng kanyang pagkakasakit ay pinagtatalunan pa rin ng mga eskolar mula nang siya ay pumanaw. Kabilang sa mga teorya ang pulmonya at typhoid, o isang sakit na maaring dulot ng isa sa maraming relasyon ni Edward. Ano man ang dahilan nang siya ay pumanaw, ang kanyang anak na si Edward ang idineklarang susunod na hari ng Inglaterra. Ngunit si Edward, ang ika-5, ay 13 taong gulang lamang at hindi kailanman nagkaroon ng seremonya ng koronasyon. Siya at ang kanyang mga kapatid ay idineklarang hindi lehitimo at ang trono ay napunta sa tihin ni Edward na si Richard ang ikatlo. Si Edward at ang kanyang nakababatang kapatid ay naninirahan sa mga tirahan ng hari sa Tower of London nang sila ay misteryosong nawala. Si Richard ay kinoronahan noong ika-6 ng Hulyo sa isang sabayang seremonya kasama ang kanyang asawa. Wala sa seremonya ang kanilang anak na lalaki na si Edward din ang pangalan. Si Edward Ing Middleton ang nag-iisang lehitimong anak na lalaki ni Richard. Sa kasamaan pala, kakaunti lang ang detalye tungkol sa kanya sa tala ng kasaysayan, kabilang na ang eksaktong petsa ng kanyang kapanganakan na nasa pagitan ng 1473 at 1476. Maaring naging sakitin si Edward nung bata pa siya, kaya marahil bihira siyang makita sa labas ng Middleton. Noong Setyembre ni 1483, opisyal siyang ginawang prinsipe ng Wales. Ngunit ayon sa mga tala ng kasaysayan, hindi siya makalakad noon at kinailangan siyang buhatin sa isang andas. Nung tagsibo noong 1484, naglakbay ang hari at reyna sa isang opisyal na paglilibot sa kaharian na kilala bilang maharlikang paglilibot. Hindi nila kasama ang batang prinsipe. Ayon sa isang sanggunian, posible raw na iniwan si Edward bilang simbolo ng bagong pamahalaan sa Hilaga. Ngunit mas malamang na dahilan ay masyado siyang may sakit para bumiyahe. Kahit ganun, hindi inakala ng hari o ng reyna na magiging ganoon kaluba ang sakit. Ayon sa mga halos kapanabay na tagapagsalaysay, pumanaw si Edward ilang araw bago o pagkatapos ng unang anibersaryo ng pagkamatay ng kanyang tiyuhin. Hindi kailanman natukoy ang eksaktong petsa, ngunit madalas itong itinatala bilang ika-9 ng Abril, 1484. Kahit na ito ay nangyari lamang sa unang kalahati ng Abril, ang mga nakakakilabot na mga pagkakatugma ay tila masamang palatandaan para kay Richard, lalo na nang pumanaw ang kanyang asawa makalipas lamang ang ilang buwan. Peng apat, si Charlemagne ay kilala bilang isa sa mga pinakadakilang hari sa kasaysayan. Pinag-isa niya ang isang imperyo na sumaklaw sa kasalukuyang France, Germany at Italy. Ngunit kung hindi dahil sa nagkataong pagpanaw ng isang tao sa kakaibang pagkakataon, maaring naging ibang-iba ang kapalaran ng kahariang Franco. 3 taon lang matapos ipanganak si Charlemagne, nagkaroon ng isa pang anak ang kanyang ama na si Pepin the Short, si Carloman. 3 taong gulang lang si Carloman nang pinahiran siya ng bangis ng papa bilang hari ng mga Frank. Ang kanyang kapatid
padre at ama ay parehong pinahiran din ng langis at binigyan ng parehong titulo sa seremonya. Tila itinuring ng Papa si Carloman na kapantay ni Charlemagne sa buong buhay niya at sa mga usaping pampolitika sa ibang maharlika ng Europa, hindi rin naman otomatikong pinapanigan ang isa kaysa sa isa pa. Noong 768, pumanaw si Pepin. Ayon sa mga tradisyon ng mga Frank, ang lupa ng hari ay hahatiin sa lahat ng kanyang mga tagapagmana. May malinaw na motibo at kitang-kitang hati sa kaharian ni Pepin. Binubuo ang kanyang imperyo ng dalawang tradisyonal na kaharian ng Neustria at Austrasia na binubuo ng kanluran at hilagang silangang bahagi ng imperyo ayon sa pagkakasunod. Ngunit hindi hinati ni Pepin ang kaharian ayon sa mga linyang ito. Sa halip, ibinigay kay Carloman ang loob ng kaharian habang si Charlemagne ay nagkaroon ng mga teritoryong pumapalibot sa kanyang kapatid. Mas madaling ipagtanggol ang mga teritoryo ni Carloman, ngunit sila rin ang mas mahihirap na lugar. Kung bakit ganon ang paghahati ay nananatiling isang misteryo, ngunit pinaniniwalaan na sinusubukan ni Pepin na ipakita na nananatiling nagkakaisa ang imperyo, ngunit pinamumunuan ng dalawang magkaibang tao. Sa kasamaang palad, mukhang hindi magkasundo sina Charlemagne at Carloman sa panahong ito. 17 lang si Carloman, 10 taong gulang siya ng gawing hari, at 21 lang si Charlemagne. Pinagtatalunan ng mga historiador kung gaano kalaki ang alitan sa pagitan ng dalawang magkapatid, pero tiyak na may mga pagkakataon na uminet ang mga bagay sa pagitan nila. Habang sinusubukang supilin ang isang rebelyon, tila pinahina ni Carloman ang kanyang nakatatandang kapatid. Naging matagumpay pa rin si Charlemagne, pero ang mga ginawa ng mas batang hari ay ginagamit pa rin bilang ebidensya na hindi sila magkasundo. Meron ding kaharian ng Lombard sa hilagang Italya na kailangan isaalang-ala. Ang mga Lombard ay nasa mismong hangganan ni Carloman at sila ang pinakamalaking banta sa kanya. Inayos ng kanyang ina ang kasal sa pagitan ng anak na babae ng hari ng Lombard at ni Carlomagno na epektibong bumuo ng ganap na pagkapalibot kay Carloman. Pagsapit ni 771, tila maghaharap na sa digmaan ang dalawang magkapatid. Pinagtatalunan ng mga historiador kung aari nga ba talagang mangyari ito. Itinuturo nila na si Carlomagno ay praktikal noon mga huling taon ng kanyang pamumuno at posible na nagpatuloy ito bilang malamig na digmaan ng mas matagal pa. Pero pagkatapos, may nangyaring hindi inaasahan. Pumanaw si Carlomagno. Hindi tiyak ang eksaktong dahilan, bagamat naitala na siya ay nagkaroon ng matinding pagdurugo ng ilong. Malamang na sintomas lang ito ng ibang karamdaman kayuntaman. Hindi pinaniniwalaan may kinalaman si Carlomagno sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Natural na sanhi ang ikinamatay niya, bagamat kakaiba ang tiyempo. May mga batang anak na lalaki si Carloman na dapat sanay magmamana sa kanya, ngunit sila ay mga sanggol pa lamang nang siya ay pumanaw. Pinili ng mga maharlika ni Carloman ang kanyang kapatid kaysa sa kanyang biyuda, at si Carlomagno ang ginawang nag-iisang hari ng buong imperyong Frankish. Ang pagpanaw ni Carloman ay nagdulot din ng digmaan laban sa mga Lombard. Hindi na kailangan ni Carlomagno ang mga ito upang panatilihing nasa ilalim ng presyon ng kanyang kapatid, at itinakwil niya ang kanyang asawa hindi nagtagal matapos pumanaw si Carloman. Mabilis na nasakop ng hari ng Frank ang kaharian ng Lombard na lalo pang pinalawak ang imperyo. Kung nabuhay pa si Carloman ng kaunti pang panahon, maaring naging ibang-iba ang takbo ng kasaysayan na magbabago sa mukha ng Europa sa loob ng maraming siglo. Numero 3. Sa loob lamang ng ilang oras, 4 na malalakas na lindol ang yumanig sa 3 magkaibang bansa sa paligid ng Pasipiko. Habang nagsisimula ang mga operasyon ng pagsagip, nag-iisip ang mga tao kung anong koneksyon kaya ang mayroon ang mga lindol na ito. Pero ayon sa mga siyentipiko, 2 lamang sa 4 ang may kahit anong koneksyon sa isa't isa. Nagsimula ang pagyanig bandang alas 8:00 ng umaga noong Hunyo 24, 2026 sa Redwood Valley, California. Pagkatapos ng ilang buwang matinding pagyanig, humupa ang mga lindol at karamihan sa mga taong nakaramdam nito ay nakabangon muli. Isa ang estado sa mga pinakahanda na lugar sa buong mundo pagdating sa lindol. Ang lindol na ito ay may lakas na 5.6 magnitude na hindi biro, ngunit hindi rin nagdulot ng labis na pinsala. Naputol ang mga linya ng tubig at kuryente at pumagsak ang bubong ng kahit isang bahay. 6 na tao ang nasugatan. Pagkalipas ng 7 oras, mahigit 3,500 milya ang layo. Tumama naman ang isa pang mas malakas na lindol. Sa pagkakataong ito, sa rehiyon ng Yacuvi sa Venezuela, naganap ang lindol. Mas malakas ito, umabot sa magnitude na 7.2 at dahil sa lokasyon nito, mas naging mapaminsala pa ito. Ang lindol ay resulta ng strike-slip movement sa Volcano Fault, isa sa maraming fault line na bumubuo sa hangganan ng Caribbean Plate at South American Plate. Dumausdos ang dalawang plate sa gilid ng isa't isa, kaya nagdulot ito ng mapaminsalang mga alon na kumalat sa buong reyon. Ilang segundo lang ang lumipas, isa pang lindol sa parehong fault system ang na-trigger. Sa pagkakataong ito, ang pagunahing San Sebastian Fault ang naging sanhi ng pinsala at umabot sa magnitude na 7.5 ang lindol. Sabay na nagdulot ng malawakang pagkasira sa buong bansa ang dalawang lindol. Ang kabisera na Caracas at ang estado ng La Guaira ang labis na naapektuhan. Ang mga gusali sa mga lugar na ito ay hindi din disenyo para kayanin ang matinding pagyanig. Higit sa 80% ng mga gusali ang gumuho. Agad na nagsimula ang mga search and rescue operation. Ngunit mahigit 1 buwan matapos ang lindol, 10,000 tao pa rin ang nawawala. Hindi bababa sa
5,000 at 500 katao ang nasawi. Ang magkasunod na lindol sa Venezuela ang pinakamalalang natural na sakuna na nangyari sa loob ng 24 na oras na iyon. Ngunit hindi iyon ang huli. Sa kabilang panig ng Pasipiko, nagbago na ang petsa sa kalendaryo at naging Hunyo 25 na. Ngunit wala pang 30 minuto. Matapos ang lindol sa Venezuela ay tumama naman ang isa pang lindol sa baybayin ng Japan. Bandang 7:30 ng umaga. Nagsimulang maramdaman ang pagyanig. Ang sentro ng lindol ay 22 milya silangan-hilagang silangan ng Iwate. Pero sapat ang lakas ng lindol para maramdaman ang epekto nito sa dalampasigan. Daang mga estruktura ang nasira at 10 katao ang nasugatan dahil sa lindol. May mga nasira ring tubo ng tubig. Dahil sa dami ng malalakas na lindol na tumama sa gilid ng Pasipiko sa loob lamang ng isang araw, marami ang nag-isip na baka may koneksyon ang tatlong pangyayaring ito. Posible na magdulot ng isa pang lindol ang isang lindol at ito mismo ang nangyari sa Venezuela. Pero kadalasan nangyayari ito sa loob ng iisang fault system at ang mga lindol ay magkakalapit lang ng lokasyon. Ang lindol sa Venezuela ay hindi naman konektado sa Pacific Plate na siyang naging dahilan ng 2 pang lindol. Ayon sa mga eksperto, walang koneksyon ang mga pangyayaring ito. Napakaraming lindol ang nangyayari araw-araw at nagkataon lang na 3 medyo malalakas na lindol ang nangyari malapit sa mga lugar na maraming tao kaya ito napansin. Pangalawa mula Setyembre 2 hanggang Setyembre 5. 1,666, isang matinding sunog ang sumiklab sa gitna ng lungsod ng London at libu-libong bahay, pati na rin mga gusaling pampubliko ang nawasak. Pagkatapos ng sunog, marami ang gumingon sa mga kilalang pisiko at sinubukang iugnay ang kanilang mga hula sa nangyaring sunog. Karamihan ay nagkakaroon lang ng kaunting saysay kapag tiningnan sa nakaraan, pero may isang hula na nakakakilabot dahil sa eksaktong pagkakatama nito. Pagkatapos ng sakuna, naghahanap ang mga mamamayan ng masisisi. Ilang buwan bago ang sunog, isang lalaki na nagangalang John Rathbone ang naaresto. Si Rathbone at ang isang grupo ng dating mga miyembro ng parlamento ay nagplano na pabagsakin ang hari at ibalik ang Commonwealth. Bahagi ng plano ang pagsunog sa London. Ang plano sa pagkakataon lang ay magaganap sana sa ika-3 ng Setyembre. Pinili ang petsang ito dahil mahalaga ito sa mga Republikano sa Inglaterra. Anibersaryo ito ng 2 tagumpay ni Oliver Cromwell noong digmaang sibil. Pero pinili rin nila ito dahil tumugma ito sa isang horoscope. 14 na taon ang nakalipas. Isinulat ni William Lilly ang Monarchy or No Monarchy in England. Ito ay isang serye ng mga propesya para sa Inglaterra na isinulat bilang mga hieroglipo. Ibinatay niya ang mga ito sa mga panaginip na naranasan niya at sinabi niyang nakita ng mga iyon ang malayong hinaharap. Ang mga simbolo sa mga guhit ay maaring maintindihan ng mga may kaalaman sa astrolohiya na nagpapakita na ang mga ito ay mga horoskopo. 2 sa mga guhit na ito ang partikular na mahalaga. Isa ay nagpapakita ng isang lungsod na nasusunog sa tabi ng ilog. Ang isa pa ay nagpapakita ng kambal na nakabaliktad at nakabitin sa ibabaw ng apoy. Ang kambal ay kumakatawan sa Gemini na sinasabing tanda ng London. Ang pagiging nakabaliktad ay nangangahulugang ang guhit ay talagang nilayon na ilagay sa ganoong posisyon. Ayon sa mga astrologo, may mahahalagang detalye sa guhit na nagpapakita na ang horoscope ay tumutugma sa unang bahagi ng Setyembre ng 1,666. Ang isa pang guhit ay hindi nagbigay ng petsa, ngunit madali namang makita ang pagkakatulad ng lungsod sa London. Nang naghahanap ang parlamento ng mga posibleng dahilan ng sunog, lumapit sila kay William Lilly. Si Lilly ay may kaunting kasikatan na bilang isang astrologo. Isa siyang kapanig ng parlamento noong digmaan, pero gumagawa siya ng mga prediksyon para sa magkabilang panig. Siya ang pinakakilalang astrologo sa Inglaterra at ang kanyang larawan ang pinakamalawak na kumalat pagkatapos ng hari dahil lumabas ito sa kanyang mga libro. Humarap si Lilly sa isang espesyal na komite na nilikha upang alamin ang sanhi ng sunog. Nang tanungin tungkol sa kanyang mga hula, hindi itinanggi ni Lilly na ang London ay kinakatawan sa alinman sa mga larawan. Ngunit sinabi niya na hindi ito sapat na eksakto upang maiugnay sa isang partikular na petsa. Itinanggi rin niya ang anumang kaugnayan niya rito. Hindi niya kailangan pilitin na magkatotoo ang partikular na propesyang ito para mapabuti ang kanyang reputasyon. Tinanggap ang paliwanag ni Lilly at pinayagan siyang makalaya. Kahit na tinukoy ni Lilly ang petsa sa kanyang mga guhit, ang katotohanang nagkatotoo ang hula ay isa lamang pagkakataon tulad ng ibang mga hula tungkol sa dakilang sunog. Numero 1. Hunyo 12, 2025. Isang malagim na pagbagsak ng eroplano ang naganap sa Gujarat, India. 260 katao ang nawalan ng buhay kabilang na halos lahat ng sakay ng eroplano. Ang tanging nakaligtas ay isang lalaki na nagawang makatakas mula sa guho ng eroplano. Ang balita tungkol sa kanyang pagkakaligtas ay naging headline sa buong mundo na nag-udyok sa isang tayo ng mga awit na ituro ang isang nakakakilabot na pagkakatugma sa pagitan ng biyahe at ng isang bagay na nangyari sa kanya ilang dekada na ang nakalipas. Ang Air India Flight 171 ay nakataktang lumipad mula sa paliparan ng Amritsar sa Gujarat, India papuntang London Gatwick sa UK. Lumipad ang eroplano banda
Bandang 1:40 mayanggang lokal na oras upang simulan ang karaniwang biyahe kasama ang 242 na miyembro ng crew. Ang piloto ay may karanasan at wala namang anumang palatandaan bago ang paglipad na magbibigay babala sa kanila tungkol sa anumang alalahanin. Ilang segundo lang ang lumipas, nagsimulang bumaba ang eroplano at pumagsak ito sa isang gusali ng hostel ng isang medical na kolehiyo na 1 milya lang ang layo mula sa runway. Ilang sandali matapos ang pagbagsak, sumiklab ang tumapong gasolina at nadamon ng apoy ang mga labi ng eroplano. Sa 242 katao na sakay, isa lang ang nakaligtas. Si Vishwas Kumar Ramesh, isang 40 taong gulang na Briton na pauwi sana ng England kasama ang kanyang kapatid. Nakaupo siya sa 11A, isang upuan sa hilera ng emergency exit na nasa harap lang ng pakpak ng eroplano. Nakaligtas siya sa unang banggaan at napansin niya ang isang butas sa katawan ng eroplano. Noong panahon ng sakuna, hindi niya alam kung nabasag ba ang pader ng eroplano o kung nabuksan ang emergency exit dahil sa banggaan. Tumakas siya sa pamamagitan ng butas at nakuhanan ng video habang naglalakad palayo sa mga labi ng eroplano bago kumalat ang apoy. Ang kwento ng milagrosong pagkakaligtas ni Ramesh ay naging tampok sa mga pahayagan sa buong mundo. Para kay Ramesh, hindi lang ang kanyang milagrosong pagkakaligtas ang kwento. Nawalan niya ang kanyang kapatid sa aksidente at nagsimulang makaranas ng PTSD. Madalas lumabas ang kanyang numero ng upuan sa mga ulat ng balita at napansin ito ni James Lloyd Cusack, isang Thai na mga awit at aktor. Noong 1998, isa si Lloyd Cusack sa 146 na tao na sakay ng Thai Airways International Flight 261 nang bumagsak ito habang sinusubukang lumapag sa Sarathani Airport. Wala masyadong pagkakatulad sa pagitan ng dalawang pagbagsak ng eroplano. Ang mas kamakailang trahedya ay nangyari habang nagte-take off. Samantalang ang naunang insidente ay nangyari habang lumalapag. Mukhang magkaiba ang sanhi ng dalawang pagbagsak. Bagamat patuloy pa rin ang investigasyon sa sakuna noong 2025. Hindi rin pareho ang uri ng mga eroplano pero may isang nakakakilabot na pagkakapareho. Si Lloyd Cusack ay isa sa 45 katao lang na nakaligtas sa pagbagsak ng Thai Airways at nakaupo siya sa upuang 11A. Ibinahagi ng mga awit ang kanyang kwento sa social media. Wala siyang ticket or boarding pass kaya hindi niya ito mapatunayan. Pero nagbahagi siya ng seating chart na nagpapakita ng kanyang pwesto sa eroplano at sinabi niyang kinilabutan siya sa kwento. Itinuro ng mga eksperto sa mga aksidente sa eroplano na walang paraan para matukoy ang pinakaligtas na upuan sa eroplano dahil bawat aksidente ay magkakaiba. Kahit na ang posisyon ni Ramesh malapit sa pinto ay nakatulong sa kanya para makatakas, hindi ibig sabihin nito na nakatulong ito sa kanya para mabuhay sa unang banggaan. Ang upuang 11A ay nasa ibang lokasyon din sa Thai flight na nagpapakita na talagang nagkataon lang na pareho ang numero ng dalawang maswerteng upuang ito. Maraming salamat sa panonood mga kaibigan. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, siguraduhin pindutin ang like button. Huwag nyo rin kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod naming uploads. Ako nga pala si Ty Knots at makikita tayo sa susunod.